Nangyari ang lahat ng hilingin ko ng tulong sa anak ng kapitbahay ko. Ako si Luningning, 56 na taong gulang, isang simpleng babae mula sa tahimik na bayan ng San Pablo, Laguna. Hindi ko inasahan na ang payak na gawain ng pag-aayos ng mga muebles sa bahay ay mauuwi sa isang hindi malilimutang karanasan, isang lihim na matagal ko nang tinatago. Ang kwento ko ay tungkol sa hindi inaasahang pagnanais, pagtanggap, at isang lihim na pagkakaibigan na nagbukas ng bagong yugto sa aking buhay. Maraming bagay ang hindi natin napagpaplanuhan, bigla na lang silang dumarating at nagpapabago ng ating mundo. Hello, ako si Luningning, 56 na taong gulang. Matagal na akong naninirahan dito sa San Pablo, isang bayan na kilala sa mga lawa at taniman ng sampalok. Mahilig akong mag-ayos ng bahay, lalo na pag nag-iisa ako. Pero isang araw, napagtanto kong hindi ko kayanin mag-isa ang paglilipat ng mga gamit sa loob ng bahay. Kailangan ko ng tulong, kaya't nagdesisyon akong humingi sa anak ng kapitbahay namin. Si Rico ay 21 taong gulang, matipuno, at may taglay na kakaibang alindog. Hindi lang siya malakas kundi matalino rin, na isa sa mga dahilan kung bakit naakit ako sa kanya. Hindi ko inakalang ang simpleng pagtulong na iyon ay magiging simula ng isang kakaibang kwento na babaguhin ang lahat ng akala ko tungkol sa sarili ko. Alam ko na may mga bagay akong itinatago ng matagal, mga lihim na hindi basta-basta ibinubunyag sa iba. Sa edad ko, akala ko tapos na ang mga ganitong damdamin, ngunit mali ako. Sa pagdating ni Rico, unti-unting nabuksan ang mga pinto ng aking puso na matagal nang nakakandado. Ang kanyang mga mata, kahit medyo mahiyain, ay naglalaman ng apoy na hindi ko inaasahan. Ang bawat tingin niya ay para bang sinusuri ang bawat sulok ng aking pagkatao, lalo na ang mga bahagi na matagal ko nang tinatago. Hindi ko maiwasang mapansin na tuwing may pagkakataon, nakatitig siya sa akin ng mas matagal kaysa dapat. Minsan sabi niya na nakikita niya ako mula sa bintana ng kanilang bahay habang nagpapaaraw sa likod ng aming bakuran. Hindi niya ginusto na aminin ito agad, pero hindi niya na maitago ang totoo niyang nararamdaman. Ang pagnanasa niya ay malinaw, at ako naman ay naiintriga. Sa mga araw na lumipas, madalas siyang dumaan para lang makipag-usap o tumingin sa akin. Ang bawat paglapit niya ay may dalang kakaibang kilig at tensyon. Hindi na ito basta pagtulong, tila may mas malalim na dahilan kung bakit siya palaging nariyan. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng kagustuhan, isang matagal ng lihim na pagnanais na hindi niya matago pa. Hindi ko inakala na sa kabila ng aming agwat sa edad, may koneksyon kami na hindi ko pa nararanasan noon. Ang kanyang presensya ay nagdala ng bagong sigla sa buhay ko, isang paalala na kahit sa edad ko, may puwang pa rin para sa pag-ibig at pagtuklas ng sarili. Sa puntong iyon, hindi ko na inisip ang mundo sa paligid. Ang tanging alam ko ay ang pagnanais na malaman kung saan abot ang kwento naming dalawa. Minsan habang nag-aayos ako ng mga lumang gamit sa likod ng bahay namin sa San Pablo, napansin ko ang tingin ni Rico na hindi na lamang basta pagtingin, parang may lihim na sinasabi ang mga mata niya. Hindi siya madaldal, pero bawat salita niya ay mabigat ang ibig sabihin. Napangiti ako nang makita siyang nag-aalinlangan, ngunit matapang na tumitig sa akin. Sa edad na 56, ang ganitong atensyon mula sa isang binatang tulad niya ay nagdulot ng kakaibang kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman. Alam kong may mga bahagi ako sa katawan na hindi basta-basta pinapakita sa iba. Ang mga bundok na tinatawag ko sa sarili ko, na matagal nang itinatago at pinagmamalaki ko rin naman sa isang lihim na paraan. Nakita ko sa kanyang mga mata na tila hindi niya mapigilan ang pagtingin sa mga ito, kahit napilit niyang itinatago ang kanyang pagkagulat. Hindi ko mapigilang mapangiti, at sa puso ko may kakaibang init na dumaloy. Isang araw, nang nag-aararo ako ng lupa sa maliit naming hardin, bigla niyang sinabi na palagi niya akong nakikita mula sa bintana ng kanilang bahay habang nagpapaaraw ako sa bakuran, suot ang mga pikit na damit na pang-araw-araw kong ginagamit. Pilit niyang tinakpan ang kanyang sinabi, pero alam ko na totoo ito. Hindi ko inakala na may ganong pagtingin siya sa akin, isang babae na sa tingin ko ay karaniwan na lamang sa mata ng iba. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o matuwa,
Pero sa halip na ma-offend, nalaman kong may isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang naghahanap ng ganitong uri ng pagtingin, isang pagnanais na maging kanais-nais, na maramdaman na may taong tapat na humahanga. Ang kanyang paglapit ay hindi lang dahil sa trabaho. Ramdam ko na may dalawang puso na unti-unting naglalapit sa isa't isa, kahit na magkaiba kami ng mundo. Habang lumalapit ang araw ng paglipat ng mga muebles sa bahay, mas lalo kong naramdaman ang presensya ni Rico. Hindi na siya basta kapitbahay na tumutulong, naging isang misteryosong nilalang na nagdadala ng kakaibang enerhiya sa paligid namin. Ang bawat sandali na kasama ko siya ay puno ng mga hindi inaasahang emosyon, isang halo ng pag-aalinlangan, pag-usisa at pag-asa. Hindi ko alam kung saan aabot ang ganitong ugnayan, pero hindi ko rin pinagpilitan na pigilan. Sa edad ko, ang ganitong pagkakataon ay isang regalo, isang pagkakataon upang muling maramdaman ang init ng pagmamahal na matagal ko nang hindi nararanasan. Kaya, nang dumating ang araw na magsisimula ang aming trabaho, dala ko ang isang matapang na puso, handang harapin ang anumang dala ng bagong kabanatang ito sa aking buhay. Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat, pero ang totoo, may mga pangyayari talaga sa buhay na parang sinadya ng tadhana. Ako si Luningning, 56 na taong gulang, isang ina at lola na nakatira sa isang simpleng bahay sa bayan ng San Pablo, Laguna. Hindi naman ako palasok sa ganyang mga pakikipagrelasyon, lalo na sa mga kabataan, pero may mga bagay na hindi mo maiiwasan kapag ang puso mo ay biglang nagising. Bago dumating si Rico sa buhay ko, madalas akong abala sa pag-aayos ng bahay. Ngunit isang araw, habang sinusubukan kong ilipat ang mga muebles sa sala, naisip kong humingi ng tulong. Hindi ko na kaya mag-isa, lalo na't may mga mabibigat na gamit na kailangang ilipat. Naalala ko na si Rico, anak ng kapitbahay namin, na kilala sa lakas at sipag. Kaya naman, tinawagan ko siya. Napansin ko agad na may kakaibang aura si Rico noong dumating siya. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, may malinis na sapatos na kulay kayumanggi. Hindi ko mapigilan ang titig sa kanyang mga braso, matipuno at may mga ugat na kitang-kita, tanda ng kanyang pagiging aktibo sa paggawa. Hindi siya palaban sa salita, pero may lalim ang kanyang mga mata, parang may mga saloobin na gustong ibahagi, ngunit hindi niya alam kung paano. Habang nagtutulungan kaming ilipat ang mga muebles, nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga pangarap at buhay. Hindi ko inaasahan na kahit bata pa siya, may mga ideya siyang kakaiba, mga pangarap na malayo sa karaniwang iniisip ng mga kabataan sa aming lugar. Sa bawat salita niya, nadarama ko ang kanyang talino at ang ganda ng kanyang puso, ngunit may mga tingin siya na hindi niya maitago. Tuwing hindi siya nakatingin sa akin, ramdam ko ang kanyang mga mata na sumusulyap sa aking dibdib, lalo na sa mga bahagi na matagal ko nang itinatago sa harap ng iba. Hindi ako nagalit. Bagkus, may halong kilig at pagkatuwa ako dahil parang may lihim na pagkagusto na unti-unting nahuhubog. Isang gabi, nang matapos ang trabaho, inalok ko siyang magkaroon ng kaunting pahinga sa bahay. Hindi niya tinanggihan. Sa loob ng sala, habang nagkakape kami, unti-unti niyang ibinahagi ang kanyang nararamdaman. Hindi niya ito direktang sinabi, pero ramdam ko ang kanyang pagnanais na mas makilala ako. Hindi lang bilang kapitbahay kundi bilang isang babae na may mga damdamin at pangarap. Hindi ko inakala na sa isang simpleng pagtulong lang, mabubuksan ko ang isang pinto na matagal ko nang isinara, ang pinto ng aking puso at kaluluwa. Lalo na't sa edad ko, akala ko ay tapos na ang mga ganitong pagkakataon. Ngunit si Rico, sa kanyang kabataan at tapang, ay nagbigay sa akin ng pag-asa na muling maramdaman ang init ng pagnanais at pagmamahal. Habang tinitigan ko siya, hindi ko maiwasang mapaisip. Ano kaya ang susunod na mangyayari? May bahagi sa akin na nais sumubok, nais maranasan ang isang bagay na matagal ko nang hindi naranasan. At sa gabing iyon, sa simpleng sala ng aming bahay, nagsimula ang isang kwento na magbabago sa takbo ng aking buhay. Hindi ko malilimutan ang araw na iyon sa aming bahay sa San Pablo. Ang araw ay mainit at ang hangin ay may halong samyo ng mga bulaklak sa hardin. Nasa likod ng bahay ako, sinusubukang ayusin ang mga lumang kahon nang dumating si Rico, handang tumulong. Suot niya ang kanyang simpleng polo at maong na pantalon. Ang kanyang mga braso na matipuno ay nagbigay sa akin ng kumpiyansa na hindi ko kaya mag-isa ang gagawin.
Habang nagtutulungan kami, napansin ko ang kanyang mga mata na palihim na sumusulyap sa akin. Hindi niya sinasadyang mapatingin sa akin lalo na sa mga bahagi ng katawan ko na matagal kong tinatago. May mga sandaling tumigil siya sa ginagawa at ako naman ay nadarama ang init ng kanyang titig. Hindi ko mapigilang mapangiti kahit na sa puso ko ay may halong kaba. Pagkatapos naming mailipat ang mga muebles, inalok ko siyang pumasok upang magpahinga. Pumasok siya na may bahagyang ngiti sa labi at umupo sa sala. Habang nagkakape kami, napansin kong unti-unti siyang nagiging mas komportable. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga pangarap niya sa buhay na gusto niyang makatapos ng kolehiyo at makatayo ng sariling negosyo dito sa San Pablo. Hindi ko maiwasang humanga sa kanyang determinasyon. Ngunit ang tunay na nakakabighani ay ang paraan niya ng pagtitig sa akin habang nagsasalita, tila may gustong ipahiwatig na hindi niya masabi ng direkta. Sa isang sandali sinabi niya, "Alam mo po, matagal na kitang hinahangaan, hindi lang bilang kapitbahay, kundi bilang isang babae na may kakaibang ganda." Napanganga ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging usapan namin. Ang isang binatang tulad niya ay may ganitong pagtingin sa akin. Sa edad ko na 56, sa kabila ng aking pagkabigla, ramdam ko sa puso ko ang isang init na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ko siya pinagsabihan o inalisan ng loob. Sa halip, dahan-dahan kong niyakap ang damdaming iyon na bumabalot sa akin. Alam kong may bagong yugto na nagsisimula sa buhay ko, isang bagay na puno ng pag-asa at bagong tuklas. Sa sandaling iyon, hindi ko pa alam kung saan aabot ang kwento namin ni Rico, pero handa na akong harapin ang bawat pangyayari. Ang aming tahimik na kusina at sala ay naging saksi sa pagbubukas ng isang lihim na pinto, isang pinto na matagal ko nang piniling isara. At habang tumatagal, nararamdaman ko na hindi na ito basta usapan lang. May mas malalim na ugnayan na unti-unting nabubuo. Ang tanong na nananatili, hanggang saan kaya aabot ang aming pagtuklas sa isa't isa? Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagtulong ni Rico sa paglilipat ng mga gamit sa bahay ay mauuwi sa isang ganito. Paunti-unti, naging mas madalas ang pagbisita niya sa bahay namin sa San Pablo. Lagi siyang may dalang dahilan, mga tanong tungkol sa pag-aayos, mga kwento ng kanyang buhay, at mga pagkakataong makapiling ako ng mas matagal. Hindi na ito basta pagtulong. Ramdam ko ang bawat paglapit niya ay may dalang mas malalim na hangarin. Isang hapon, matapos naming ayusin ang isang malaking aparador sa sala, nag-alok ako ng malamig na inumin. Nakaupo kami sa tapat ng bintana kung saan sumisilip ang araw, nagbibigay ng malambing na liwanag sa aming paligid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa akin, puno ng pagnanasa at paghanga. Hindi niya itinago ang pagtingin niya sa aking katawan, lalo na sa mga bundok na matagal ko nang tinatago sa harap ng iba. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sa halip na itaboy ang damdamin niya, niyakap ko ito. Ramdam ko na pareho kaming naguguluhan, pareho kaming naghahanap ng bagay na matagal nang nawawala sa aming mga puso. Ang hangin sa silid ay naging mabigat, ngunit kaakit-akit. Ang mga mata ni Rico ay nagliliyab ng pagnanasa, habang ako naman ay naramdaman ng init na bumabalot sa aking katawan. Hindi nagtagal, hinawakan niya ang aking kamay ng marahan at inabot ko ang kanyang mga bisig na puno ng lakas. Dahan-dahan, nilapitan ko siya at tiningnan sa mga mata. Sa gabing iyon, ang aming mga puso ay nagtagpo sa isang hindi inaasahang paraan, isang pagsasama ng damdamin na matagal kong pinagpipiitan. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon at pag-asa. Ramdam ko ang kanyang pagdaramdam sa bawat galaw ko, ang kanyang paghahangad na maramdaman ang bawat bahagi ng aking katawan. Hindi siya nagmadali, kundi dahan-dahan niyang nilalaman ang bawat sandali, parang isang alon na marahang dumadampi sa baybayin. Sa gitna ng aming paglalapit, naisip ko na sa edad ko, hindi ko inasahan na magkakaroon pa ako ng ganitong karanasan. Ngunit dito at ngayon, ramdam ko na buhay pa rin ang apoy ng pagnanasa sa aking puso. At sa bawat titig ni Rico, alam ko na pareho kaming handang tuklasin ang bagong yugto na ito, isang kwento ng pagtuklas, pagtanggap at pagmamahal na hindi inaasahan, ngunit matindi ang epekto. Hindi ko inakala na magiging ganito ang kinalabasan ng aming pagtutulungan ni Rico. Matapos ang gabing iyon, hindi na siya nagtatago sa kanyang nararamdaman. Ang mga titig niya ay naging mas matapang, at ang bawat salita ay may dalang pang-akit na hindi ko maiwasang pakinggan.
Sa edad kong 56, akala ko'y tapos na ang lahat ng ganitong damdamin, ngunit siya ang nagmulat muli sa akin. Habang iniisip ko ang nangyari, hindi ko mapigilang magtaka kung paano ito na ipagpaliban ng matagal. Paano ko napigilan ang sarili ko na maramdaman ang init ng pagnanasa, at paano naman siya, isang binatang may 21 taon, ay nagtaglay ng lakas ng loob na ilantad ang kanyang hangarin sa akin? Naisip ko rin na baka may mga paraan pa upang maayos namin ang sitwasyon nang hindi masyadong komplikado. Siguro, kung nag-usap kami ng mas bukas, hindi na ito magiging isang lihim na bumibigat sa aming mga puso. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maitatanggi na may kakaibang saya at kilig sa bawat sandali na kasama ko siya. Nakakabigla ang katotohanan na si Rico, na tila hindi ko inaasahan, ay may matagal ng pagnanasa sa akin. Isang pagnanasa na hindi niya itinago kahit na may agwat kami sa edad. Ang kanyang tapang at pagpapakatotoo ang nagdulot ng kakaibang damdamin sa akin. Isang damdamin na muling nagpaalab ng apoy sa aking puso. Sa gitna ng lahat, naisip ko rin na kami ay parang dalawang tao na kumukumpleto sa isa't isa. Ako na may karanasan at pagmamahal na matagal nang naitatago, at siya na may kabataan at tapang na magpahayag ng tunay na nararamdaman. Sa ganitong paraan, nagkaroon kami ng pagkakataon na muling matuklasan ang kahulugan ng pag-ibig at pagtanggap. Ngunit sa kabila ng lahat, nananatili pa rin ang isang tanong sa aking isipan. Ano nga ba talaga ang gagawin namin sa pagnanasang ito? Paano namin haharapin ang mundo na may mga mata na posibleng maghusga? At higit sa lahat, handa ba kaming harapin ang mga pagsubok na dala ng isang ganitong relasyon? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabalot sa akin habang unti-unting lumalalim ang aming ugnayan ni Rico. Hindi ko inakala na lilinlangin kami ng mga pangyayari. Isang araw, habang nagkakape kami sa maliit na kainan malapit sa bahay, may napansin akong kakaiba sa mga mata ni Rico. Tila may tinatago siyang sikreto na hindi niya sinasabi. Ang dating tapang at tapat na pagtingin ay napalitan ng pag-aalinlangan at pag-aatubili. Napaisip ako, ano kaya ang lihim na bumabalot sa kanyang puso? Habang patuloy ang aming pag-uusap, biglang bumangon si Rico at tumingin sa malayo. Hindi niya ako tinitigan at ang mga salita niya ay naging maiksi at malamlam. "Luningning," sabi niya, "may isang bagay akong kailangang sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung paano sisimulan." Ang tinig niya ay puno ng kaba at takot. Nangako akong makikinig, kaya't nagpatuloy siya. "Hindi lang ako basta tumutulong sa'yo dahil gusto kong makatulong. May iba akong dahilan. May mga bagay ako sa buhay na hindi mo pa alam." Sa panahong iyon, ramdam ko ang bigat ng kanyang sinasabi at ang tensyon na bumabalot sa aming paligid. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot o mag-alala, pero ang pakiramdam ko ay parang may paparating na unos na posibleng sumira sa aming bagong simula. Ang pag-asa at saya na naramdaman ko noon ay unti-unting napapalitan ng pangamba. Ano kaya ang sikreto ni Rico? At paano ito makakaapekto sa aming ugnayan? Habang nakatitig siya sa akin, ramdam ko ang pagdududa at takot sa kanyang mga mata. Parang isang bagyong hindi inaasahan ang papasok sa aming buhay, isang pagsubok na maaaring magbago ng lahat. Sa loob ko, nagsimula ng magtanong, kaya ba namin itong harapin? O ito na ba ang simula ng katapusan ng aming kwento? Ang mga tanong na ito ay bumalot sa akin habang hinihintay ko ang susunod niyang sasabihin, isang lihim na magpapabago sa lahat ng akala ko tungkol sa aming relasyon. Ngunit sa kabila ng takot at pangamba, may isang bagay akong tiyak, hindi na kami magiging tulad ng dati matapos ang sandaling ito. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang sikreto at habang pinapakinggan ko, halos hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Si Rico pala ay may dalang matinding pasanin, isang lihim na matagal na niyang itinatago mula sa lahat, lalo na sa kanyang pamilya. Hindi siya simpleng binata na tumutulong lang sa kapitbahay. Siya pala ay may kinakaharap na problema na maaaring makaapekto sa aming dalawa. Sinabi niya na may utang na loob siya sa isang grupo sa Maynila, isang bagay na nagdala ng panganib sa kanyang buhay. Hindi niya gustong madamay ako, kaya matagal niyang itinago ang katotohanan. Ang bigat ng kanyang problema ay tila isang anino na palaging sumusunod sa kanya at sa bawat araw na lumilipas, lalo itong lumalaki. Napatingin ako sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala.
Ramdam ko ang kanyang paghihirap at kahit sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang kanyang tapang na harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ngunit hindi ko mapigilang isipin, anong magiging epekto nito sa akin? Sa aming relasyon? Sa buhay na unti-unting nabubuo namin? Hindi ko inasahan na ang kwento namin ni Rico ay hindi lang basta tungkol sa pagnanasa o pagkakaibigan, kundi isang laban para sa kaligtasan at katotohanan. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay ng bagong kulay sa aming kwento, isang kulay ng panganib, pagkakapit-bisig at pag-asa. Habang nag-uusap kami sa tahimik na sulok ng bahay, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad na dumarating sa aming mga balikat. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagay na nagpapalakas sa akin, ang paniniwala na sa kabila ng lahat ng unos, kami ay magtatagumpay. Ngunit habang iniisip ko ito, hindi ko maiwasang magtanong, kaya ba namin labanan ang mga pagsubok na darating? O ito na ba ang simula ng aming pagkawasak? Ang sagot ay nasa mga susunod na araw at sa mga desisyon na aming gagawin. Ang mga araw na sumunod ay parang isang malakas na bagyo na walang tigil na sumalubong sa amin ni Rico. Ang bawat sandali ay puno ng tensyon, takot at hindi inaasahang pangyayari. Hindi lang ito simpleng pag-ibig o pagkakaibigan na aming tinatahak. Ito ay isang laban para sa kaligtasan, para sa katotohanan, para sa aming mga puso. Ramdam ko sa dibdib ko ang bawat tibok, na tila sinisigaw ang damdamin na matagal ko nang pinipigil. Ang init ng aking katawan ay hindi na lamang dulot ng pagnanasa, kundi ng matinding emosyon na bumabalot sa aming dalawa. Ang aming kwento ay naging isang apoy na hindi na kayang patayin, isang apoy na sumusunog sa lahat ng hadlang at pangamba. Si Rico ay naging mas matapang, ngunit ramdam ko rin ang bigat ng kanyang pasanin. Sa bawat titig niya sa akin, nakikita ko ang tapang at pag-asa, pero pati na rin ang takot na maaaring mawala ang lahat. Ang aming mga kamay na dati nagtatagpo sa mga tahimik na sandali ay ngayon ay nagsisilbing sandigan sa gitna ng unos na aming kinahaharap. Ang aming tahanan sa San Pablo ay naging isang kanlungan, isang lugar kung saan kami nagtatagpo upang harapin ang mga pagsubok ng magkasama. Ngunit kahit na ganoon, alam kong may mga panganib na hindi pa namin nakikita, mga lihim na maaaring sumira sa aming pinagsamahan. Ang bawat araw ay tila isang laban na puno ng hindi inaasahang pangyayari at emosyon. Hindi ko maiwasang isipin na ang kwento namin ni Rico ay hindi basta kwento ng pag-ibig, kundi kwento ng tapang, pagtanggap, at labang walang katapusan. Ang apoy na sumisiklab sa aming mga puso ay nagiging mas malakas at alam ko na sa kabila ng lahat, hindi kami susuko. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na bumabalot sa akin. Hanggang kailan kaya namin kakayanin ang unos na ito? At ano ang magiging wakas ng aming kwento? Ang sagot ay nakatago pa sa dilim, naghihintay na matuklasan sa mga susunod na araw. Parang isang pelikula ang nangyari sa buhay ko, isang kwento ng pagnanasa, lihim, at pagsubok na hindi ko inasahan. Ako si Luningning, 56 na taong gulang mula sa San Pablo, Laguna, at ang buhay ko'y nag-iba nang dumating si Rico. Ang batang iyon na may mga matang puno ng lihim at pangarap ay nagdala ng apoy sa puso kong matagal nang nanlamig. Sa gitna ng unos na aming hinarap, naramdaman ko ang lakas ng aming ugnayan, isang pagsasanib ng tapang at pag-ibig na hindi matitinag. Ngunit habang lumalalim ang aming kwento, may mga tanong na nananatili. Ano ba talaga ang hinahanap namin? At hanggang saan kami magtatagal sa mundong puno ng paghuhusga at pagsubok? Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonahe ng bahay, pinagmamasdan namin ang mga bituin na kumikislap sa madilim na langit. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang bigat ng mga desisyon na kailangang harapin. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang isang lihim na nagkukubli sa pagitan namin, isang misteryo na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Habang hawak ko ang kamay ni Rico, naisip ko na ang kwento namin ay hindi pa tapos. May mga pinto pa na kailangang buksan, mga lihim na kailangang tuklasin, at mga pagsubok na kailangang lampasan. Ang aming paglalakbay ay nagsimula lamang, at bagamat puno ng panganib, puno rin ito ng pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang bukas para sa amin, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi kami mag-iisa sa laban na ito,
At sa gitna ng dilim, may isang liwanag na patuloy na naglalakbay kasama namin, isang apoy na hindi mawawala, isang apoy na nagmumula sa puso. Sabay naming hinarap ang mga bituin, hindi pa alam kung ano ang susunod na kabanata, ngunit handa kaming harapin ito ng magkasama. Ang kwento namin ay isang misteryo na patuloy na bubukas at ang susunod na bahagi ay naghihintay na masilip. Kaya naman, nais kong malaman ninyo, ano kaya ang lihim na nagkukubli sa likod ng mga matang iyon ni Rico? Ano ang susunod na hakbang sa aming paglalakbay? Abangan ang susunod na yugto ng aming kwento na puno ng hiwaga at damdamin.